Ayun no, musikero sa bukid, may bagong balita na naman tayo. In fairness sa panahon ni BBM, tumaas na ang lahat. Ang tanong, ano ba ang tumaas? Tumaas ba ang pagtitiwala ng mga Pilipino? Tumaas na ba ang approval rating ni BBM? Ayun. Tumaas na ba ang GDP ng Pilipinas? Tumaas na ba ang dami ng turista na pumasok sa Pilipinas? Sa tingin nyo, ano kaya ang tumaas? Panoorin natin sa video ito. Okay, let's watch this. Isang peace caravan kasabay ng National Day of Protest rally ng hakbang ng maisog ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay ng naturang aktibidad ay idinaing ang pinangangambahang giyera, talamak na krimen at iba pang suliranin sa bansa. Narito ang balita ni Cresceline Catarong. Nakapaskil sa mga sasakyan ang mga panawagan na peace not war, freedom from hunger and poverty, assert our democratic rights, stop lawlessness, defend our flag at iba pa. Ito ay habang isinagawa ang peace caravan at noise barrage kasabay ng National Day of Protest rally ng hakbang ng maisog sa Quezon City nitong ika-30 ng Hunyo. Maraming sasakyan tulad ng multicab, van at kotse at mga motorsiklo ang nakiisa sa motorcade mula UP patungo sa kahabaan ng Commonwealth at papuntang SB Park Batasan Hills sa nasabing lungsod. Bukod sa Quezon City, nagsagawa rin ng motorcade sa iba't ibang bahagi ng bansa gaya ng Cebu, Davao, Cagayan de Oro at iba pa. Kasabay din ito ng malawakang National Day of Protest. Ayon kay Ed Francisco, isa sa convener ng TAPS Coalition NCR, ang layunin ng nasabing aktibidad ay ipaalam sa mga Pilipino ang mga nangyayari sa bansa at mga naging kakulangan ng kasalukuyang gobyerno. Ang aming organisasyon ay isa sa naging biktima ng budol ng BBM. Kaya namin siya sinuportahan dahil sa sinasabi niyang unity o pagkakaisa. Tama nga naman kahit na ako nabudol din dahil sa taga Davao tayo, dahil doon si BP Sara ay doon sumali kay BBM at nakita rin natin sa mga pangako niya na naging pangarap na lang. So yun, tatay, kasama mo kami sa nabudol. Ang pagkakaisa hindi nagkawata-kwata mula nung siya ay maupo. Ang pagtitipo na ito ay nangangahulugang sawang-sawa na ang Pilipino sa mga abusadong mga politiko na hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin na sinumpuan para sa taong bayan. So hindi lang mga abusado tayo, mga magnanakaw din sa kaban ng bayan. Okay. Isa sa sentimiento ni Francisco ay ang posibilidad na magkaroon ng giyera, bunsod ng katayuan ng Administrasyong Marcos sa gitna ng giriang nangyayari sa South China Sea. Maawa ka sa mga bata na most affected dito sa magiging giyera, na napipintong giyera. Sino ba nagkakagusto ng giyera? Yan ay distraction. Yung physical and psychological destruction, yung human suffering na mangyayari sa ating bansa, na katulad ng Ukraine na nangyayari na sa ngayon. Samot-saring suliranin din ang idinaing ni Francisco sa harap ng pamumuno ng Marcos administration. Pero in fairness with BBM, nagpapasalamat ako sa kanya dahil marami siyang napataas. Okay, ito na yun guys. Yung sinasabi ko na in fairness kay BBM, nagpapasalamat siya dahil tumaas na ang lahat. So, pakinggan natin kung ano daw yung tumaas. Grabe si tatay Kanina banat ng banat, po ngayon in fairness daw, tumaas na ang lahat. Sige, pakinggan natin.
napataas niya ang presyo ng bigas, napataas niya ang presyo ng petrolyo, napataas niya ang presyo ng kuryente. Lahat na ata napapataas. Pati ang krimen, ang korupsyon, napakataas na. Tingnan nyo. Ano yung tumaas? Tumaas na yung bigas, tumaas na mga bilihin, tumaas na yung mga bayarin, tumaas na yung krimen, tumaas na yung mga korupsyon. Yun pala, akala ko. Ang lupit din bumanat ni tatay, no? Tumaas na talaga lahat. Napakahirap na talaga kahit bumili tayo ng mga bigas. Sa 100 mo, tama, 20 pesos na lang sukli. Dahil umaabot na yata ng 80 ang bawat kilo. So, tumaas na talaga ang lahat. Pati korupsyon. Hindi na tayo pwede gumala ng gabi dahil talamak na talaga ang gawain na illegal, lalo na paggabi. Kaya ingat-ingat po tayo lahat dyan, mga kababayan, mga kapatid, lalo na po dyan sa NCR, sa Manila. Okay, tuloy tayo. Sana, matakot tayo sa Panginoon. Ang tanong tayo, natatakot ba yan sila sa Panginoon? Sa dami na nilang human rights violation sa loob lamang ng 2 taon pa lamang. So, idalangin natin na matakot talaga sila sa Panginoon dahil ang dami ng mga injustice na pinagagawa nila, lalo na sa mga katutubo natin, sa mga IPs na binawi lahat ng mga ibinigay ni Tatay Digong, at lalo na sa QJC na biktima rin ng panghaharas ng kanilang kapangyarihan. Ginamit talaga nila ang kanilang kapangyarihan. Sige, tuloy. Ang gampanan po natin ay yung mabuting pamamahala. Naglabas din ng kanyang hinaing si Chuchi Villar na isa sa mga organizer at head ng parallel groups ng Maisog at kasapi rin ng TAPS Coalition. Dati rin siyang direktor ng isang ahensya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni Villar na nalulungkot sila dahil sa 2 taon nang nakalipas, imbes na umayos ang buhay ng mga Pilipino, ay lalo pa itong sumama. Kami po sanay nung panahon ni Pangulong Duterte, unang buwan pa lang ng pagkaupo niya, marami na hong pagbabago. Hanggang sa pang-6 na taon na nangkulang ang ating mahal na Pangulong President Duterte, ramdam ho natin ang laki ng pagbabago. Tama nga naman si ate, no, na pag-upo pa lang, hindi pa nakaupo, nag-warning pa lang si Tatay Digong na pag siya ay nakaupo na, huwag nyo na gawin ang mga illegal na gawain. Dahil within 1 month, 2 months pa lang pag-upo ni Tatay Digong, naramdaman natin agad ang pagbabago ng Pilipinas na halos lahat ay naging disiplinado. Pero ngayon, 2 taon na, wala pa rin tayo nakikitang pagbabago. Pababa na pababa ang ginagawa. O di kaya sabi ni Tatay, pataas ng pataas ang mga nangyayari sa Pilipinas ngayon sa panahon ni Tambangag. Okay? Day. Ngayon ho, 2 taon na, di isang pagbabago, wala ho kaming nakita, wala ho kaming naramdam. Nalulungkot po kami at ayon ho namin tumagal pa ng ilang taon ang ganitong buhay. Tulad ni Ed Francisco, isa rin sa pinangangambahan ni Chuchi Villar ang magkaroon ng giyera. Nakakatakot to, ang dami ho natin kinakatakutan itong pending na parang mangyayaring gera. Talagang nakakatakot talaga ngayong panahon, lalo na yung giyera na yan. Dahil sa totoo lang, sabi ni Tatay Digong, bakit siya pupunta sa giyera na hindi naman tayo mananalo? Una sa lahat, wala nga tayo masyadong maraming gamit pang giyera. At bakit naman natin gigirahin yung China? Sa totoo lang, ay kapitbahay na natin yan eh. Kung maalala nyo, lahat ng mga binibili nyo dyan sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee, o may bagong Timo, o sa lahat ng mga online shopping, galing lahat yan sa China. Kung mawawala yan,
yung China ayaw rin yan makipaggira kasi mawawala yung trade nila. Di ba? Kayo, gusto nyo ba igira natin yung China? Wala na tayo, hindi tayo makabili ng mga pag-TikTok natin dyan, Lazada at Shopee. Tayo nang bahala dyan. Okay, tuloy ate. Dahil sa parang hindi ho nakakapag-isip ng tama ho ang ating Pangulo. Pakiramdam din ho namin, hindi ho siya nakakapag-desisyon ng sarili niya. Meron ho nagdidesisyon para sa kanya. Bakit po? Binatikos din ni Villar ang panay biyahe ni Marcos Jr. sa ibang bansa. Ito yung presidente na pinakamaraming biyahe sa loob ng 2 taon lang. Grabe. Magsiseparate vlog tayo nito kung nakailang biyahe na siya, nakailang states o nakailang lugar na napuntahan niya. Na sinabi ay dati daw ay naghahikayat ng mga investor. Pero hanggang ngayon wala pa ring investor na pumasok sa Pilipinas. Di ba? Kasi hindi niya inuna ang mga problema sa Pilipinas. Na talamak ang krimen, talamak ang corruption, mahal ang mga bilihin, kasi natatakot yung mga investor na mag-invest dito sa Pilipinas. O di ba? Kahit ako investor, makikita ko ganyan yung sitwasyon sa Pilipinas. Ayoko mag-invest. O di ba? Di tuloy ate. Parang sa tingin ko ho, masyado siyang tuta ng mga Amerikano. At bakit po? Ang tingin ko ho, biyahe siya ng biyahe, hindi ho para talaga para sa atin. Kung hindi ho para, meron ho silang iniingatan, kabuhayan nila, o kung ano man ho yan, o takot lang po sila sa mga Amerikano. Pinangangambahan din ni Villar ang pagiging talamak na naman ng krimen ngayon na datian niya sa panahon ng Administrasyong Duterte ay talagang inayos ang problemang ito. Pinuna rin niya ang palaging pa-concert ng kasalukuyang administrasyon. Ito pa yung malupit. Yung nangyari yung June 30, ang ginawa nila ay nagpa-concert sila sa palasyo. So, kaninong pira na naman yun, mga kababayan? So, pira na naman ng Kabanyan. So, ang lalaki kaya niya ng bayad sa mga artista na pumunta doon. So, grabe. Garapalan na talaga yung mga pagnanakaw. Harap-harapan. Makikita talaga natin sa kanilang mga mukha. Sa TV pa. Grabe. Talagang hindi na malunok-lunok sa ating mga kaibuturan. Tuloy, ate. Hoy, walang konsyensya itong mga to. Ang dami nagugutom, ang dami naghihirap, ang daming niloko nila. Tayo ho, nagra-rally dito, sila ho nagpa-party, may mga fashion show, kung ano-ano concert. Para din nung panahon ng ama niya, parang wala hong pagbabago. Nagmana lang ho. Wala ho tayong masasabi kung hindi makapal po at walang pakiramdam. Nakakaawa ho tayo. So ayun o, makapal at walang pakiramdam. Sabi nga ni Tatay Digong, umakyat dyan sila na walang alam at walang pagmamahal sa Pilipino. Grabe. Ang National Day of Protest ay ginanap hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa tulad ng Hong Kong, Austria, Japan at California. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Preslyn Catarong, SMNI News. So, yun mga kababayan. So, yun ang mga balita na hindi natin maririnig sa ibang mainstream media kundi sa SMNI lamang. Kaya isubscribe po natin yung YouTube channel ng SMNI. Walang iba ang kapartner mo sa balita at serbisyo. Okay, salamat sa panonood. Kung nagustuhan mong video ito, suportahan po natin, i-like, i-share at i-subscribe. Salamat sa panonood. Peace.